Sa gitna ng paglutang ng isyu ng anomalya sa flood control project sa bansa, hindi na rin nagpahuli ang mga transport group sa pakikibaka laban sa korupsyon. Ang grupong Manibela ikinasa na ang 3 araw tigil pasada bilang demonstrasyon ng kanilang protesta. May dagdag na balita si Graciela Corazon. Ikinasanahan ng grupong Manibela ang 3 araw na tigil pasada at kilos protesta. Panawagan ng grupo na itigil na ang malawakang korupsyon dito sa bansa at panagutin ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Nagsimula na ngayong araw ang 3 araw na tigil pasada at kilos protesta ng grupong Manibela. Isinagawa ang unang araw ng transport strike sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Pilcoa area. Sigaw ng grupo, ito ay para kondinahin ang patuloy na lumalalang korupsyon sa bansa na sinabayan pa ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo at ang pagpapahirap ng DOTR sa SAIC. Ayon kay Manibela President Marbal Buena, tama na at sobra na ang nangyayaring malawakang korupsyon sa bansa dahil sa kagagawa ng mga opisyal ng gobyerno at ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Mariin din na kinundina ng grupo ang mga sangkot sa mga katiwalian ng di umano'y paggamit ng buwis ng mga tsuper tulad na lamang ng excise tax ng diesel para lamang sa kanilang pansariling hangarin. Tama na, sobra na, labanan ang matinding korupsyon sa ating bansa, nakagagawa ng mga nakaupo sa gobyerno at mga contractors nito. Dagdag pa nito na habang ang mga tsuper ng jeep ay halos magdamag raw na bumabiyahe para lamang maitaguyod ang kanilang mga pamilya, ito pa ang kanilang malalaman. At sa loob ng 1 taon, nasa 180,000 pesos ang inaambag ng bawat tsuper. Fuel pa lamang ito sa mga produktong petrolyo. Pero ano ang nangyayari, ano ang nakita natin? Pinangkakasino lang ng mga hayop na ito, ng mga kontraktor, na bawat pamilyang Pilipino, dugo at pawis ang pinagmumulan nitong mga taxes natin na ito. Bukod sa pagkontra sa korupsyon, panawagan din ng grupo na ibalik na ang 5 taong prangkisa para sa mga traditional jeepney at ibasura na ang planong pagpipace out ng mga ito. Ayon kay Alex, isa sa mga miyembro ng grupo, tutol ito sa iminumungkahi na palitan ng modern jeepney ang mga traditional jeepney. Aniya, bahagi na ito ng ating kultura at tradisyon. Ay napakalaking halaga ng modern. Ngayon yung jeep namin, roadworthy at unang-una, kaya namin pinaglalaban nito. Mula pa noong kalululuhan namin, jeep na yan eh. Dagdag pa nito, hindi dapat mainggit ang mga Pilipino sa ibang bansa. Dapat lamang na ipagmalaki pa natin ang sariling atin. Hindi dapat tayo mainggit, mayroon tayong sariling gawa, may sarili tayong atin. Ipagmalaki natin, ipaglaban natin. Huwag tayong gumaya-gaya sa kanila. Eh kung hindi naman kaya, bakit pa pipilitin ninyo? Dapat hayaan nyo ang Pilipino na may sariling gawa, may sariling likha. At ito yung pinagmamalaki natin. Samantala, inaasahan na aabot sa 100,000 ng tsuper ang makikilahok sa isasagawang nationwide transport strike mula September 17, 18 at 19 sa pangunguna pa rin ng grupong Manibela. At ikakasa naman ang malakihang kilos protesta sa Luneta sa September 21 bilang bahagi pa rin ng kanilang panawagan. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.